Isang umaga, may maliit na kuneho na nakaupo sa tabi ng pampang. Inilapit niya ang kanyang mga tenga at nakinig sa mabilis na tunog ng kabayo. Trik-trot, trik-trop. May isang karwahe na dumarating sa daan. Ito'y hinihimay ng Ginoong McGregor at sa tabi niya ay nakaupo si Ginang McGregor na nakasuot ng kanyang pinakamagandang sombrero. Pagkalipas nila, agad na bumaba si maliit na Benjamin Bunny sa kalsada at naglakad, tumalon at naglukso patungo sa kanyang mga kamag-anak na nakatira sa gubat sa likod ng hardin ni Ginoong McGregor. Ang gubat ay puno ng mga lungga ng kuneho at sa pinakamalinis at pinakamaliit na lungga ay naninirahan ang tiyahin ni Benjamin at ang kanyang mga pinsan na sina Flopsy, Mopsy, Cottontail at Peter. Si matandang Ginang Rabbit ay byuda. Kumakakita siya ng ikabubuhay sa pamamagitan ng paggawa ng mga guwantes at mufete mula sa lana ng kuneho. Minsan, bumili ako ng pares sa isang bazaar. Nagtitinda rin siya ng mga halamang gamot, tsaa ng rosemary at tabako ng kuneho na tinatawag nating lavender. Hindi gaanong gustong makita ni maliit na Benjamin ang kanyang tiyahin. Dumaan siya sa likod ng puno ng balahibo at muntik nang matumba sa ibabaw ng kanyang pinsan na si Peter. Nakaupo si Peter mag-isa. Mukha siyang hindi maganda ang pakiramdam at nakasuot ng pulang bulak na panyo sa bulsa. Peter, sino ang kumuha ng iyong mga damit? Ang iespantaho sa hardin ni Ginoong McGregor. At ikinuwento kung paano siya hinabol sa buong hardin at kung paano niya nahulog ang kanyang sapatos at Amerikana. Umupo si maliit na Benjamin sa tabi ng kanyang pinsan at tiniyak na ang Ginoong McGregor ay lumabas ng may karwahe at si Ginang McGregor rin tiyak na para sa buong araw dahil nakasuot siya ng kanyang pinakamagandang sombrero. Sana umulan. Sa puntong iyon, narinig ang boses ni matandang Ginang Rabbit mula sa loob ng lungga. Cottontail, Cottontail, kumuha ka pa ng chamomile. Sabi ni Peter, baka mas maging maayos ang pakiramdam niya kung maglalakad siya. Naglakad silang magkahawak kamay at umakyat sa patag na itaas ng pader sa ilalim ng gubat. Mula rito, tumingin sila pababa sa hardin ni Ginoong McGregor. Kitang-kita ang Amerikana at sapatos ni Peter sa espantaho. May lumang sombrero ng Ginoong McGregor sa ibabaw. Nasisira ang damit ng mga tao kapag dumadaan sa ilalim ng tarangkahan. Ang tamang paraan ay umakyat sa puno ng peras. Sabi ni maliit na Benjamin. Nahulog si Peter nang nakalubog ang ulo, ngunit hindi iyon problema dahil ang kama sa ibaba ay bagong hinakot at napakamalambot. Nagtanim doon ng litsugas. Nag-iwan sila ng maraming maliliit na yapak sa kama, lalo na si maliit na Benjamin na nakasuot ng clogs. Ang unang dapat gawin ay maibalik ang mga damit ni Peter para magamit ang bulak na panyo. Sabi ni Benjamin. Kinuha nila ang mga damit sa espantaho. Basa ang sapatos at medyo lumiit ang Amerikana dahil sa ulan noong gabi. Sinubukan ni Benjamin ang sombrero. Masyadong malaki ito para sa kanya. Pagkatapos, iminungkahi niyang punuin ang bulak na panyo ng mga sibuyas bilang maliit na regalo para sa kanyang tiyahin. Hindi masyadong natuwa si Peter. Patuloy siyang nakaririnig ng mga ingay. Samantala, komportable si Benjamin at kumain ng dahon ng litsugas. Sanay siyang pumunta sa hardin kasama ang kanyang ama para kumuha ng litsugas para sa kanilang hapunan
tuwing linggo. Ang pangalan ng tatay ni maliit na Benjamin ay matandang Hinoong Benjamin Bunny. Maganda talaga ang litsugas. Hindi kumain si Peter at gusto na niyang umuwi. Pagkatapos, nahulog niya ang kalahati ng sibuyas. Hindi pwede na umakyat sa puno ng peras habang may dalang gulay, sabi ni Benjamin. Nanguna siya patungo sa kabilang dulo ng hardin. Dumaan sila sa maliit na daanan sa ilalim ng pulang pader. Nakatambay ang mga daga sa kanilang mga pintuan at pinaputok ang mga buto ng cherry. Pumikit sila at kumaway kina Peter at Benjamin. Biglang nahulog muli ang bulak na panyo ni Peter. Pumasok sila sa hanay ng mga paso, kahon at palanggana. Narinig ni Peter ang mas nakakatakot na ingay kaysa dati. Lumaki ang mga mata niya na parang kendi. Isang hakbang lang siya sa harap ng pinsan nang biglang tumigil. Tumingin si Benjamin at sa loob ng kalahating minuto, nagtago sila ni Peter at ang mga sibuyas sa ilalim ng malaking basket. Tumayo ang pusa, inunat ang katawan at lumapit upang amaoy ang basket. Marahil nagustuhan niya ang amoy ng sibuyas. Umupo siya sa ibabaw ng basket at nanatili roon ng 5 oras. Hindi ko kayang iguhit si Peter at Benjamin sa ilalim ng basket dahil madilim at nakakairita ang amoy ng sibuyas. Napaiyak si Peter at Benjamin. Lumibot ang araw sa likod ng gubat at medyo huli na sa hapon, ngunit nanatili ang pusa sa basket. Sa wakas, may tunog at may mga piraso ng semento ang nahulog mula sa pader sa itaas. Tumitig ang pusa pataas at nakita ang matandang Hinoong Benjamin Bunny na naglalakad sa itaas ng pader ng itaas na terasa. Nagsisigarilyo siya gamit ang tabako ng kuneho at may hawak na maliit na tungkod. Hinahanap niya ang anak niya. Walang pakialam si matandang Bunny sa mga pusa. Tumalon siya mula sa pader, nilusob ang pusa, tinulak sa greenhouse at nakasamsam ng kaunting balahibo. Nagulat ang pusa at hindi nakasagot. Pagkatapos itulak ni matandang Bunny ang pusa sa greenhouse at isara ang pinto. Bumalik siya sa basket at inalis ang anak na si Benjamin at pinukpok gamit ang maliit na tungkod. Pagkatapos ay inalis niya si Peter at ang bulak na panyo ng mga sibuyas at inilabas ang mga ito sa hardin. Nang bumalik si Hinoong McGregor, mga kalahating oras ang nakalipas. Napansin niya ang ilang kakaibang bagay na ikinagulat niya. Para bang may taong naglakad sa hardin na nakasuot ng clogs, ngunit sobrang liit ng mga yapak. At hindi rin niya maintindihan kung paano napasara ang pusa sa greenhouse. Pagdating ni Peter sa bahay, pinatawad siya ng kanyang ina dahil natuwa siya na nahanap na niya ang kanyang sapatos at Amerikana. Sina Cottontail at Peter ay tinupi ang bulak na panyo at isinabit ni matandang Ginang Rabbit ang mga sibuyas sa kisame kasama ng mga halamang gamot at tabako ng kuneho.